behind the clouds, there's an airplane. Hindi yan aeroplano na palapag sa Davao City. So ibig sabihin ang ano siya ngayon, south headwind ang tawag dyan, no? Si ano ang magaling dyan, si Baybini. Meron tayong papalapag na aeroplano dito sa Davao City, no? Bali dalawa yung ano natin dito, yung landing and take off area, yung ating tawag nito, yung ating direction, no? So palanding papunta dito from Samal to Davao, ibig sabihin galing siya ng Davao del Norte, palapag siya ng Davao City. Tapos minsan naman doon naman sila sa Toril, galing sa may Davao del Sur, Toril, tapos Coastal Road, tapos yan downtown Davao. So back to normal, back to operation na yung natin, Davao International Airport. So yung ginawang closure or stop operation ay temporary lang naman. Tapos ngayon, for today's video, papakita ko lang sa inyo yung ating Sa area, no? Sa Wharf, Davao City. And so ang nakikita ko ninyo sa screen ay mga ilaw, syempre sa ating gulpo, no? Sa ating Port of Davao. Port of Davao, ito talaga yung pinaka natin dati, no? Yung mga South Fish Line, yung ating yun, may isda. Tanaw nyo ba? Sorry, na-distract ako sa isda, no? Yung parang flying fish siguro yun, lumilipad eh. Anyway, so ito yung Davao Port ho natin, kung saan dyan ngayon natin daungan, no, ng mga super ferries, official lines, at kung ano pang mga pampasahirong barko sa sakyang pangkaragatan nung araw, no, in the 90s and the early 2000s, which is yun yung time na experience ko sila, no, aking na-witness and na-observe. Pero kalauna na wala rin sila, stop operation gawa nung wala nang masyadong sasakay. Kasi mag-i-aeroplano na lang mga tao. Kasi mas mura na siya, mas mabilis pa. Sa ngayon, balik na naman yung operation ng ng commercial ba tawag diyan? Commercial na barko. Papasahero basta Davao to Manila via Jensen and Iloilo. Davao Port yan, mga kulay na ilaw. Tapos meron tayo nakikitang gusali ho rito, mataas yan, no? Ano yan? Dosit dito, residences and hotel. Ang may-ari pala niyan ay may-ari din ng Lapanday na si Franklin. Kalimutan ko yung apelido. Tapos ito namang isa ay si Ashwila Cove, Alveo Land. Tapos meron tayo nakitang malaking gusali rin dito. High-rise building na rin siya kung may tuturing by Damosa Land Seawind Condominium. Tapos may mga bahay dyan sa gilid ng dagat. Tapos doon sa unahan na yan, maraming maraming mga ilaw. Light up masyado yung area na yun doon kasi yan ay Panakan area, public market, tapos naval area. Nandiyan, di ba, yung Davao Naval Forces sa Panakan. Tapos sa unahan ito, yan, mga Bunawan area naman. Bunawan area. Tapos yan na, Samal or Lasang, Samal, Lasang or Bunawan, Tibongko. So padaong na tayo sa gulpo ng gulpo, Port of Davao. Tapos pag dito naman tayo, dilingon tayo dito, makikita natin ang Discovery Shore or Samal Discovery. Yan o. So hindi natin masyadong makikitang ganyan ka light up si Davao City kasi nasa natatabunan siya ng mga punong kahoy, mga greeneries, lush greenery, mga maraming punong kahoy sa Davao, no? Nakakatawa sa Davao kasi yun na nga, hindi talaga pinagpuputol yung mga dito, punong kahoy. Maganda yan, no? Kumbaga kunan na lang natin ng experience or big example ang Metro Manila. Sobrang init ng lugar nila, gawa nung more on concrete walls and high-rise buildings yung mga nakikita doon sa lugar nila.
Wala silang masyadong mga parks, no? Mga natural parks like na may mga kahoy. Kung meron man tayong mga eco park na nakita, Lamisa Dam Eco Park sa QC. Ang QC syempre malawak din, no? Palibasa din naman kasi malawak ang ano, no, land area ng Quezon City tsaka Davao City, kaya hindi siya enough, no, para mawala. Kailangan putulin yung mga kahoy para mag-giveaway sa mga high-rise buildings and establishments, concrete establishments. Pero minsan naman, di rin natin masasabi na porket maliit yung land area, kailangan na talagang putulin yung kahoy. Kasi for example, si Iloilo City, ang ganda din ng lugar nila. Napakaliit ng kanilang land area. I-compare natin sa land area rin ng ibang mga metro cities dito sa Pilipinas like Metro Bacolod, Metro City o Metro Davao, Metro Cebu, di ba? So, I don't know si Metro Cebu, parang I don't know, parang alibang sa malaki land area. Wala akong internet data ngayon, kaya di ko makita yung preference. Yung reference kung sinong mas malaking land area, si Iloilo City ba or si Cebu City. Basta balikan natin si Iloilo City, kumbaga isa siya sa patunay, no, si Iloilo City na hindi hadlang yung sikip at liit ng land area, or hindi siya rason para putulin yung mga punong kahoy. Kasi si Iloilo City talagang siya, no, balanse, progressive city, pero hindi nila pinapabayaan, hindi nila sinalaula, hindi nila sinisira yung inang kalikasan. Talagang maliban sa nakatayo, nananatili nakatayo yung kanilang mga punong kahoy, ay meron din silang tinatanim. Nagtatanim din sila ng mga punong kahoy din para mapanatili yung pagiging clean and green ng kanilang city. Di ba? Ang ganda nun. Parang mix talaga siya, parang balance, no? Progressive city na napakarami may mga business parks, may mga high-rise buildings, may mga establishments, concrete walls, concrete buildings, and meron din silang mga parks na napakaganda, no, na pwede mo talagang silungan sa tag-init, sobrang tag-init. But still, hindi pa rin nakaligtas ang Iloilo City sa heat wave sa Pilipinas, no. Talagang nagsuspend din sila ng classes dahil sa sobrang init. Tapos yun, nakita nyo dyan ang ferry, wharf or barge kung tawagin. Mabilisan siya, nakakatuwa, walang punuan dito, no? Like kumbaga basta interval time talaga, may sakay o wala, basta alis kung aalis na talaga sa pagka oras na. Ano pa bang natin dito masasabi? So wala na, yun lang na siguro, no? So ano sa tingin nyo? Mga na-topic ko natin, anything goes under the sun, under the moon. So bukas, Lunes, no? Parang gusto kong sumakay ng barko. Ewan ko kung magawa natin sumakay. Pero wala, tsaka na lang, depende. Bahala si Batman. Ako yung tipo sa tao na wala talagang walang firm plan. Wala talagang exact na plano sa buhay. Basta, depende sa trip, pagising, kung kisira-sira ba, no? Whatever will be, will be. Come with me, parang ganun. Wala, ako ulit nakalabas mga kagala, nakalabas sa hawla. Ako ay nakapag-eskapo. Masyadong tinamad. For how many months? Like magdadalawang buwan yata ang pahinga. Although may mga content pa rin naman ako, pero hindi talaga unlike dati na araw-araw, no? Yun lang. So marami thank you sa mga nanonood dyan. Ingat ho kayo lahat dyan. Stay safe, no? Lalo sa araw. Sobrang init. Grabe. Ako, hindi talaga pwedeng hindi maligo. Sobrang init talaga. Sobrang lagkit. Tapos kung pwede pa lang, hindi na lalabas ang banyo, no? Nagligo na lang palagi. Pero siyempre hindi rin pwede kasi marami dito mga bagay na pwedeng gawin na dapat din gawin, no? Kaysa panay ligo. So stay hydrated, no? Huwag kailangan dapat laging may katabing tubig. Yan, para stay hydrated. Iwas heat stroke.